meron pong isa sa mga Vinito, itong cars, yung actually hindi ko kilala tong cars. Nito ko lang nakita to nung binabasa ko yung vetoed items, yung Comprehensive Automotive Resurgence Strategy. Ito pala ay parang incentive program nung panahon pa ni dating Pangulong Noynoy Aquino para ma-encourage sa mga investors ng mga kotse na dito na maggawa ng mga car assembly, etc. etc. Pero hindi kaya magresulta to ng pagtaas ng presyo ng kotse? Actually, ang kinakatakutan ko dyan, madismaya yung mga investor. Tama ka, no? Yung Toyota and Mitsubishi, nung mga unang panahon, hinikayat natin, in-encourage natin sila magtayo dito ng factory. At sabi natin, bawat sasakyan na ginagawa nyo sa Pilipinas, bibigyan namin kayo ng tax incentive. Ang nangyari, over the past few years, hindi na bibigay yung tax incentive. Kaya itong ang Toyota at Mitsubishi nagko-complain ngayon. Pinapunta nyo kami dito, nagtayo kami ng planta, hindi nyo naman binibigay incentive. So kung naglagay kami, actually hindi kami, no? Yung executive rin to, naglagay rin ng... Saan program ng cars? Dalawa yan Cars and Race. Saka race. Mayroong cars program at race program na ilinagay namin doon para bayaran yung utang. No? Pero dito rin yun. Kaya nakakapagtaka dahil sila naglagay nun pero tinanggal rin. Ang kinakatakutan ko, itong dalawang car manufacturers, baka umalis yan dahil hindi sila nababayaran. Oo. Tama, ito palang race, ano? Itong race program, Revitalizing the Automotive Industry for Competitiveness. Yes, dalawa yan. Oo. So, parehong para sa... original yan yung cars Tapos, part 2, yung part 2 ang tawag nila, race naman. Oo. Ang ganda sana ng programa na to, Maganda. Tsaka hindi yung source of corruption, Anthony, dahil utang natin yan in terms of... tax incentive. So walang makukorrupt dyan dahil pupunta yan sa Toyota at Mitsubishi. Okay, eto pa isa. Yung ilang billion ba tong counterpart funds sa ODA projects? Government counterpart yan dahil pag umuutang tayo, dalawang component. Isa yung utang, tapos yung counterpart natin. So, ano rin to? Nasa original rin tong NEP. No? So, kinary over lang natin para magkaroon ng government counterpart doon sa mga inuutang natin. Ngayon, ang kinakatakutan ko, kung wala tayong government counterpart, hindi mag-uumpisa yung project. Pero anong project ba? Anong project ba yan? Iba-iba, maraming project yan. Lahat yan infrastructure. Kaya merong transportation, may infrastructure related. Marami siya Marami siya. Naku, baka kasama yung subway dyan Baka kasama yung subway saka yung north-south commuter. Hindi na siya kasama dahil na-release na yung sa north-south commuter tsaka yung subway. Na-release na siya. Saka meron siya sa program fund. Ito naman yung mga iba pa. Marami kasi tayong marami tayong infrastructure projects na, for example, yung mga highway, yung mga bagong LRT extension, yung mga ganyan. So, umuutang tayo. So, pero manabasa ko sa veto message, ang sabi ng executive, na sapat naman daw yung pondo sa program fund. Yun ang sabi nila. So, tingin ko nga along the way, dahil, alam mo, pag sinasubmit sa amin ni NEP, July no? So, kaya maaga siya, tingin ko along the way, na papag-aralan nila, na pag-iisipan nila, nagbabago yung isip, kaya nagkaroon ng pagbabago.